Hi guys! Welcome muli sa aking channel, Cruel Tax and Accounting Tutorial. By the way, kung hindi niyo pa ako kilala, ako nga pala si Sir Ken at ang apelido kay Cruel, kaya Cruel Tax and Accounting Tutorial. At nandito na naman ako para mag-share sa inyo ng isang makabaluhang topic in taxation. Alam mo kung nahihirapan ka sa taxation is huwag mo nang ipagtaka masyado yan, ano? Bakit? Kasi sa dami ba naman ng concepts and regulations na kailangan natin tandaan, nakakawin lang naman talaga, di ba? Kaya nga sana makatulong sa inyo ang mga tutorials na ginagawa natin at yung mga tutorials na gagawin pa natin in the future. By the way, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa ating channel, sa mga nag-comment, nag-like at nag-PM. Thank you so much. Mas lalo tayong ginaganahan gumawa ng mga tutorials dahil sa suporta ninyo. Just keep sharing, keep inspiring. And with that, simulan na natin ating next topic. Welcome sa third part ng discussion natin regarding corporate income taxation. Sa video na to, ang focus naman natin ay ang taxation ng mga special domestic corporations. And as always, before I start the discussion, let me share a quote from C.S. Lewis. Sabi niya, "You are never too old to set another goal or to dream a new dream." Kung sakaling nasa stage ka ng buhay mo ngayon, kung saan pakiramdam mo nahuhuli ka na sa karera ng buhay, maaring nakikita mo yung ibang klase mo dati, magagandang trabaho na nila ngayon, may magagandang bahay na sila ngayon, o kaya naman may mga kotse na sila ngayon, o kaya naman, sa paningin mo ay successful na sila dahil may negosyo na sila. O kaya naman, successful na sila sa karir na napili nila. O kaya naman, graduate na silang lahat, samantalang ikaw ay hindi pa. O baka nga hindi ka na talaga nakagraduate dahil bigla ka nagkaanak. O kaya naman, dahil nawala na ng budget ang parents mo kasi kailangan na mag-aral ng ibang mga kapatid mo. O kaya naman, pasado na lahat sa board exam, lahat ng mga kasabayan mo, samantalang ikaw ay hindi pa. Tandaan mo kapatid, hanggat buhay pa tayo, pwede pa nating magawa anuman ang mga pangarap natin. Isipin mo lang lagi, nauna lang sila, pero doon ka rin papunta. Na-delay ka lang, di ba? Going to our objectives, at the end of this video, you must, number 1, be able to identify the different special domestic corporations. Mas konti ito kaysa dun sa mga exempt na pag-usapan natin dati. Kaya mas madaling matandaan. Number 2, have a reasonable knowledge in the tax schemes applicable to each category of special domestic corporations. Ito yung medyo masalimuot ng konti dito. Number 3, be able to determine the appropriate PRR form used in filing the income tax return of special domestic corporations. So, simulan na natin. Ano-ano nga ba yung mga kasali sa mga tinatawag na special domestic corporations? Una na dyan, itong dalawa na to, yung proprietary educational institutions and non-profit hospitals. Pangalawa, yung mga foreign currency deposit units or FCDUs or expanded foreign currency deposit units o FCDUs. At yung pangatlo, yung mga PESA or BOI registered enterprises. Okay. Medyo natagalan nga pala akong i-upload ang video na to kasi pinag-aralan ko pang mabuti yung mga provisions tungkol sa mga special domestic corporations na to. Lalo na yung tungkol sa foreign currency deposit units at PESA and BOI. Buti na lang tinulungan tayo ng ating kaibigan si Sir Rex Panggawan. Yes sir, thank you po. Mabuhay po kayo. Ngayon, simulan na natin sa una. Yung private educational institution. Pakitandaan mo, ang binanggit dito is private educational institutions. Ang tanong, ano kaya yun? Ano ba yung tinatawag na private or proprietary educational institutions?
ito yung mga schools na ang may-ari ay mga private individuals or shareholders at sila ay mayroong permit to operate from DepEd kung ito ay elementary or high school, from CHED kung college, o kaya from TESDA kung ito ay mga vocational courses. Hindi sila non-stock at lalong hindi government-owned. Tanong ngayon, bakit nasama itong mga to sa sa special domestic corporations, no? Bakit sila naging special? Obviously, mahalaga ang edukasyon. At kung isipin natin, hindi rin naman kayang i-accommodate lahat ng mga public schools, lahat ng mga estudyante sa bansa natin, tama? Kaya bilang isang form of encouragement para magtayo ng mga private schools sa mga private individuals, binigyan sila ng preference in terms of taxation. Anong preference yun? Ito yun. Ang tax rate nila is hindi 30% kundi 10% of their taxable income. Diba? Mas maliit, hamak. Okay. Kaya lang ang tanong, absolute ba itong 10% na ito? Ibig sabihin, basta ba ikaw ay isang private educational institution ay 10% na yung tax mo lagi? Siyempre, ang sagot natin ay hindi. Ito ay subject to predominance test according to Section 27B of the Tax Code. So, pag binasa mo yun, nakalagay doon, itong provision na ito. Kung ang gross income is purely from related activities, o sige ka, 10%. Okay, kasi nga, ang ginawa mo bilang educational institution ay nag-provide ka ng educational services. So, doon lang nanggaling halos lahat ng mga kinita mo. Kaya lang ito problema. If the gross income is a mix of related and unrelated activities, ito yung dapat mangyari. If the gross income from unrelated activities exceeds 50% of the total gross income, ang sabi, hindi ka na entitled sa 10%, kundi dapat ka nang magbayad ng 30% regular income tax sa iyong entire taxable income. O di ba? Nadamay pati yung mga income from education related activities. So, ganun yan. Kaya may tinatawag na predominance test. Ang tanong ngayon, ano ba yung mga kasama sa tinatawag nating revenues from related activities? Di yung tuition fees, yung miscellaneous fees, laboratory fees, basta lahat na may kinalaman sa pag-aaral or sa education, internet fees, practicum fees, bookstore sales, pati yan, kasali yan, related pa rin yan, as well as yung canteen sales, at marami pang pwedeng iba kagaya ng uniform o yung mga ganon. So, kasama yun sa revenues from related activities. So, pag ito lang yung naging income mo, taxable ka 10%. Ano naman yung ilan sa mga example ng mga revenues from unrelated activities? Isa na yung halimbawa, may property kang hindi ginagamit, pinarentahan mo or pinalis mo yun, syempre kumita ka doon, galing na yun sa unrelated activities. O kaya naman, pinarentahan natin yung gym, auditorium, or yung iba pang facilities ng school sa mga outsiders, kumita tayo ron. So, ganoon din yon. Kung sakaling naniningil ng parking fee yung school, kasama rin yun, at iba pang kauring yan. Okay, pwede natin. So, to summarize yung taxation of educational institutions in the Philippines, ito yan. Kapag ikaw ay private educational institution, gaya na nabanggit natin kanina, you are taxed at 10% special tax rate based on taxable income. Ang tax provision yan is under Section 27B ng ating tax code. Kapag naman ikaw isang non-stock and non-profit educational institution, exempt ka under Section 30 of the tax code. Ito yung binanggit ko last time sa video natin na tandaan mo. So, ito na siya ngayon para maikumpara natin sa current topic natin na private educational institution. Ganon din yung government educational
institution. So, exempt din yan under Section 30 of the Tax Code. Kung naalala mo, 11 yung mga binanggit na exempt. At ang konsepto ng mga exempt na yun is non-stock and non-profit institutions. Okay. Tuloy natin. Doon naman tayo sa non-profit hospital. O, pansinin mo, non-profit hospital. Hindi sinabing private hospital. Kanina yun nauna, private educational institution. Entitled sa special tax rate na 10%. Ito naman, non-profit hospital. So, tandaan mo mabuti yan. So, itong mga non-profit hospital ay subject din or entitled rin sa special tax rate na 10%. Kagaya ng private educational institution. At kagaya rin ng isang private educational institution, ito rin ay subject dun sa predominance test. Magkasama kasi sila doon sa Section 27B ng Tax Code. So, sana maliwanag natin yan. Kaya lang gusto ko linawin yung kanina, proprietary or private educational institution. Ito ngayon ay non-profit hospital. Okay? Kung naalala mo, sa Section 30, di ba, ang isang non-profit organization dapat ay exempt. Pero yun ay hindi automatic. Meron pang requirement yun. Ano yung mga requirement doon para ma-exempt? Sa iyong Articles of Incorporation, ikaw ay isang non-stock, non-profit organization. Pangalawa, yung operation mo is for charitable purposes. At yung net income mo, hindi mo din-distribute to any member, officer, or kung sino mang tao within the organization. So, yun ang mga kailangan para yung isang non-profit organization, kagaya ng isang non-profit hospital, ay maging exempt. Pero generally, ito ay subject sa 10% special tax rate. Okay. Tuloy natin. So, to summarize, pag ang isang hospital ay private, ito ay subject to regular corporate income tax na 30%. Doon nakalagay yun sa Section 27A ng Tax Code, yung para sa mga regular domestic corporations. Pag non-stock and non-profit hospitals, so binigyan pa rin sila ng preferential tax rate 10% of taxable income according to Section 27B of the Tax Code. Okay? Ngayon, yun namang mga government hospitals under Section 30 ay mga exempted yan. So, ang topic natin dito actually ay, ang focus is yung non-stock and non-profit hospitals. Andun tayo no? May isang relevant case kang mababasa dito. Anong kaso yun? Yung Commissioner of Internal Revenue versus St. Luke's Medical Hospital. Ano yung nangyari doon? Sabi ng St. Luke's, kasi isa silang non-profit, non-stock non-profit institution. Sabi nila, exempt dapat kami sa income tax. Kasi nga isa silang non-stock and non-profit organization. Kaya lang, so ang ginagamit ng provision is yung Section 30 ng ating tax code. Kaya lang, in the end, pinagbayad pa rin sila ng income tax. Ang naging basihan naman ng Commissioner of Internal Revenue nung panahon na yan, ito kasing St. Luke's ay mayroong mga tinatawag na paying patients. So, hindi niya na-meet yung criteria or yung requirements na dapat na stock non-profit o dinakuha nga niya yun. Ang hindi niya na-meet yung it is operated exclusively for charitable purposes, kasi nga mayroong mga paying patients, kaya pinagbayad pa rin siya ng income tax, pero hindi 30%, 10%. So you can search that on the internet. Okay. Dito naman tayo sa mga tinatawag nating foreign currency deposit units. Okay. Ano ba to? Pag nag-search ka sa Bangko Sentral, may makikita ka doon yung Central Bank Circular Number 1389 series of 1993. Doon sa Section 45.7, dinefine doon kung ano ang isang foreign currency deposit unit. At ito yun. It is a unit
of a bank or a local bank. Tandaan na, unit of a local bank or unit of a local branch of a foreign bank or yung mga tinatawag na OBU authorized by the central bank to engage in foreign currency denominated transactions pursuant to the provision of Republic Act 6426 as amended. Okay, so sa madaling salita, ang isang FCDU ay isang unit. Kasi hindi ito isang standalone bank. Isa lang itong part or division ng isang bank, local bank, or isang foreign bank na ang transaction na exclusive sa foreign currency denominated transactions. Ngayon, bakit sir may expanded? Ano yung pagkakaiba niya sa FCDU? Ano pagkakaiba nun sa EFCDU? So, ito lang ang pagkakaiba niyan. Pag FCDU, allowed sila sa mga short-term foreign currency transactions. On the other hand, yung expanded foreign currency deposit units, allowed sila both short-term and long-term foreign currency transactions. So, yun lang ang pinagkaiba niya. As to nature, halos pareho rin yan. As to taxability, pareho rin yan. So, speaking of taxability, paano nga ba i-tax itong mga tinatawag nating FCDU tsaka EFCDU? Okay. So, makikita mo yan under Section 27D, number 3 ng ating tax code. Makikita mo doon, sabi doon, income derived by banks under the expanded foreign currency deposit system, ibig sabihin yung mga FCDU, from foreign currency transactions with the following shall be exempt from all taxes. So, yung mga foreign currency transactions ng isang FCDU sa mga babanggitin ngayon ay exempt. Okay, generally from all internal revenue taxes. Ngayon, transaction kanino? Income galing kanino? Una, income from non-residents, whether individual or corporate. At pag banks, usually ang income niyan is interest income. So, exempt daw yan. Ngayon, exempt din yung mga income from offshore banking units in the Philippines. Ang nakatransaksyon natin ng isang FCDU, lima tayo ay isang local bank na mayroong FCDU. Yung FCDU na yun, ang nakatransaksyon niya is isang foreign bank allowed to transact in foreign currency. So, yung income na ma-generate doon is also exempt. Yun ding mga income from local commercial banks na merong FCDU, including branches of foreign banks allowed to transact under the foreign currency deposit system or FCDU din. Ibig sabihin, exempt din yung mga income doon. Kasi ang konsepto nito, parang lalo na pag non-resident, yung income or yung foreign currency nanggaling sa ibang bansa. Ang konsepto kasi nito, kaya binigyan ng special treatment itong mga FCDU, ina-encourage nito yung pagpasok ng mga foreign currencies sa Pilipinas na in concept ay nakakatulong sa ekonomiya ng ating bansa. O kaya binigyan ng special treatment yan. Ang special treatment nga na binigay is actually one of that is yung exempted. Ngayon, baka isipin mo, dapat pala kasama tong mga FCDU and EFCDU sa mga exempt corporations. So, sa naunang video natin yung part 2. Ganun sana kung wala itong provision na to. Ano ba yung next provision? Interest income from foreign currency loans granted by such FCDUs to, ito na, pwede rin pala sila makapag-transaction kasi sa mga residents other than OBUs in the Philippines. Okay? Or loans nila or interest income nila from other depository banks under the expanded system. Ang sabi, resident din ito. Ito ay hindi exempt, kundi ito ay subject sa 10% final income tax. So, tingnan nga natin yung provision ng Section 27D para mas maintindihan pa natin yan. Okay?
Okay. So, balik na naman tayo sa website ng BIR. At ito yung tax code. Section 27. Hapin muna natin 27. So, ayan. Parang ilang beses natin napuntahan to. 27D. 3. So, ito yung D. Rates on tax on certain passive income. Okay. So, ang passive income generally is subject to final tax, which is also an income tax. Ngayon, under D3, ito yun, tax on income derived under expanded foreign currency deposit system. So, yung mga binanggit ko kanina, ito yun. So, makikita ko lang dito, nandyan yung binanggit natin na final tax rate of 10%. Sa dulo, may nakalagay pa dito, any income on non-residents, whether individuals or corporations, from transaction with depository banks under the expanded system shall be exempt from income tax. Okay. Pero pag residents, subject to 10% final tax. Pero yung iba pang income na hindi interest income, ang katransaksyon natin is residents, yun ay subject na sa regular corporate income tax. Okay, so talagang dapat binabasa natin tong tax code natin no? Okay, so balik tayo sa ating presentation. So sana maliwanag sa atin yan, although medyo mahirap yan. Okay, tuloy natin. Doon tayo sa panghuli, yung mga PESA registered enterprises o yung mga BOI registered enterprises. Okay. Kapag teka muna, paliwanag muna natin ano ba yung PESA, ano ba yung Board of Investment. Ito ay mga attached agencies ng Department of Trade and Industries. At itong mga to ay binuo para i-encourage or i-promote ang pagpasok ng investment sa Philippine government. Particularly, ang pinopromote nila or na-encourage nila yung mga export-oriented enterprises na mag-register sa kanila. Okay? Ngayon, halimbawa, nag-register isang business, isang new PESA or newly registered sa Board of Investment, binigyan yan ng special tax treatment. Ano yun? Yung tinatawag na ITH or income tax holiday. Pag sinabi natin income tax holiday, walang binabayarang income tax. Di ba napakaganda? Na-encourage kasi nilang ipasok or invest mo yung pera mo. Kaya meron silang pakulong ganyan, yung income tax holiday. Kaya lang, hindi forever yan. Halimbawa, sa PESA, depende sa kung sa na-meet mo sa requirements nila, pwede ka nalang bigyan ng 4 years o kaya 6 years na income tax holiday up to a maximum of 8 years. So hanggang doon lang yung maximum na pwedeng ibigay na income tax holiday ng PESA sa mga PESA registered enterprises. Okay. Yung Board of Investment on the other hand, ganun din naman. Okay. 4 years o kaya 6 years up to a maximum period of 10 years. So, binibigyan nila ng ganyang privilege ang mga gusto or ang mga nag-register sa kanila. Okay. Ano ba pagkakaiba ng PESA at BOI? Pag sinabi nating PESA, tapos nagnenegosyo ka, halimbawa, manufacturing, yung business mo, dun mo ilalagay, itatayo, dun sa economic zone, within the economic zone only. Hindi pwede kung saan-saan. Okay? Ganun ang konsepto nun. Hindi mo pwedeng ilipat. Pero pag BOI, pwede kahit saan ka mag-business o kung saan magtayo ng iyong negosyo. Okay? Ngayon, yung income tax holiday, gaya ng sabi natin, is merong expiration. Paano pag na-expire na yan? Yung PESA na-expire na. Yung
income tax holiday na BOI na expire na, paano na ang taxability ng mga to? Ito na nga. Kapag na-expire na yung income tax holiday, doon tayo sa PESA, ang sabi, may option si corporation to be taxed 5% gross income tax kapalit ng lahat ng internal revenue tax, at mayroon pang ibang mga tax benefit yan, particularly sa VAT. Okay? Diba? Pansinin nyo sa mga eco-zone natin, din walang import duties, kaya mas mura yung mga products, parang ganun. So, isa yun sa mga other benefits pa nila. Paano naman? So, yan ang special tax rate ng PESA upon expiration of the income tax holiday. Paano naman yung BOI? Yun ang masaklap sa BOI. Huwag natapos ang kanyang income tax holiday, may choice kasi siya na manatili bilang isang BOI registered enterprise o kaya maging isang regular enterprise na lang. Pero kahit ano piliin niya doon, ang tax rate pa rin niya is yung regular corporate income tax na 30%. So, yan yung pagkakaiba ng dalawa na yan. Ngayon, isa pang mahalagang maintindihan natin, ang preferential taxation o kaya yung income tax holiday is not automatic. Diba, halimbawa, andun ka pa sa regime na ikaw ay allowed sa income tax holiday, dapat kumuha ka ng Certificate of Income Tax Holiday Entitlement. Pag sa PESA, not sure dun sa BOI kung sa BIR ba kinukuha or sa BIR or sa BOI. Katunog. Okay. Once naman tapos na yun, income tax holiday, dapat meron ka ding makuha na Certificate of Incentives. Bakit mahalaga yan? Halimbawa, itong si PESA kasi tsaka si BIR, meron niyang memorandum na pinag-usapan. So, meron na silang pinagkasunduan. Si PESA, mag-i-issue siya ng Certificate of Income Tax Holiday or Certificate of Tax Incentives doon sa mga PESA registered entities. At ang gagawin naman itong mga PESA registered entities na to, pag nag-file sila ng kanilang income tax return, i-attach nila doon yun. Diba? Katunayan na sila ay still entitled to such privileges. Diba? Mautak si BIR. So, ganun niya i-monitor yan. Okay. So, sana malumanag sa atin yun. And then, finally, ano bang form BIR form ang ginagamit ng Special Domestic Corporation? So, generally, ano ba? So, for quarterly income tax return, ito, paulit-ulit natin binanggit ito, yung 17 BIR form number 1702Q. For annual income tax return, generally, ang ginagamit is yung BIR form number 1702-MX. Okay, so bago natin tapusin yung presentation natin na to, ipapakita ko lang muna sa inyo ulit kung ano yung itsura ng BIR form 1702-MX. So, saan ba yan? Ito siya. Yan. Okay, so ang title niya, Annual Income Tax Return for Corporations, Partnership, and Other Non-Individual. Una, with mixed income subject to multiple tax rates. So, pag ikaw ay mixed income, meron ka exempt, meron kang special tax rates. So, ito gamitin mo BIR form. O kaya naman, ang iyong income ay subject to special or preferential rates. Yung mga nabanggit natin kanina, ito rin yung gagamitin mo. So, halos magkamukha yung BIR form na yan eh. So, 2018 din ang version, MX. First page ay tax information or information regarding sa taxpayer. Sa bandang kalahatian ng page 1, so yung pinakasama rin ng tax payable natin. At usually, mga kasunod na pages ay mga schedules na yan. So, ayan yung, pakita ko lang yung page 2. Schedules. So, saan na natin pag-aaralan kung paano fill upan itong form na 1702
MX. So, pinakita ko lang muna sa inyo para kayo ay maging familiar. By the way, nakalimutan ko kanina. So, ilalagay ko na lang sa link dito yung tungkol sa mga listahan ng FCDUs tsaka EFCDUs sa Pilipinas. So, nakalimutan ko kanina. Pero, mailagay na lang sa link natin para mapag-aralan mo. Para maging pamilya ka rin kung alin-alin ba yun. So, with that, sana marami kayong natutunan kahit pa paano sa ating video na to. Thank you for watching.